So, ba, gospel reflection, munti ka na mo, gospel reflection for August 25, 2024. So, makikita natin itong gospel ngayong Sunday na kahit si Lord mismo nire-reject. So, si Lord is iniwan ng mga taong hindi maintindihan yung kanyang mga turo. Well, ganun talaga tayo, di ba? Pagka meron tayong hindi naiintindihan, ating nire-reject. Di ba? Pero yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, minsan, yun pala ang magpapabuti ng ating sitwasyon. Kaya nga sinabi ni Lord, kailangan bang makita nyo na ako'y umaakyat sa langit o ako'y makita nyo maghimala o para lang maniwala kayo sa akin. Yun. Based on that, kasi may mga tao na kailangan pa may malalang mangyari. Well, kasama ako dyan. Kailangan pa bang magkasakit kayo para lang mag-control kayo ng kinakain nyo o ng iniinom nyo? O yun. Pero minsan naman kasi may mga tao naman na masyado naman ganyan. Di ba? Masyadong paranoia sa ganyan. Kaya imbis na makarating ang grasya, na kasi kung ano-ano pinag-iisip. You know, it's hard to be on the side of both things. Mahirap gumitna. And the Lord Himself, as a spiritual food, can help us find the balance. Kung paano gumitna. Paano hindi sosobra at hindi kukulang. Kasi mahirap naman yung sobra at mahirap din naman yung kulang. So, mahirap gumitna. So, yun lang tayo. Di ba? Yung mga apostles lang ni Lord, especially si Saint Peter, the first pope, na nagsabi na sila ay naniniwala na si Lord yung ipinadala para sa kanila. Okay? Kaya nga, yun yung sinasabi ni Father Joel Gatos na hindi lang dapat tayong mahilig kumain, dapat tayo ay magpasalamat. Kahit na anong hirap ng ating buhay o anumang kagandahan ang dumarating sa ating buhay o biyaya, magpasalamat tayo. Kasi yun yung sinasabi ko nung nakaraan. Magpasalamat tayo dahil meron pang mas mahirap ang sitwasyon kesa sa atin. Kung ang tingin natin tayo na pinakakawawa, what more sa ibang tao na may nilalabanan. Kaya ngayong kasabihan na we don't know kung anong pinagdadaanan ng ibang tao kasi baka mas mahirap pa doon sa sitwasyon nyo. Marami sa mga taong yun ang nag-wish na sila ay nasa kalagayan natin ngayon. So yun, our rejections is sometimes yung mga bagay na na-reject natin, yun pala ang magpapabuti sa atin. So yun lang ang lesson ng gospel ngayon. Di ba? Kasi may mga bagay tayo na yung nasabi rin ni Father Joel Gatos na bakit kailangan klaro. May mga bagay tayo na especially when it comes to God and destiny, hindi na natin kailangan ng clear definition. Anything that equates to God should be followed. Kahit ano pa siya. Hindi na natin kailangan ng interpretation, hindi na natin kailangan na literal na kabisaduhin yung banal na kasulatan kasi baka tayo ay pagkamali. Para malaman natin kung anong sinasabi ng Panginoong Diyos, maging mabuti lang tayong tao sa kapwa natin. Because the manifestation of knowledge is being good to other people and to ourselves. So, yun lang yun. Sinisipon na ako tuloy. So, yun lang yun. Bale, wala lahat ng talino mo kung hindi mo naman na ibabahagi sa iba. Bale, wala ang lahat ng nalalaman mo kung hindi naman na-i-inspire yung iba na tumulad sa'yo. Yung mabuting natutulad sa'yo. Kasi, minsan ang ginagaya sa atin yung masama imbis na yung maigi. So, yun lang po.